Kamusta mga kalakotsera? Nandito na naman tayo sa Terminal 3. Kakain kami. Kalalagpas lang namin ng immigration and scanner. Medyo matagal tayo ngayon sa immigration. Ilang araw lang ang pagitan. Kasi kailan ba tayo umalis? August 24. Hindi kami inabot man lang ng 10 minutes. May pila pero mabilis. Ngayon kasi, medyo matagal. Mabot siya ng 40 minutes. Siguro kasi ang daming tao and puro families yung kasama namin. Pero okay lang. At least nakalagpas na tayo. No? So, dito na kami sa loob. Ayan. Kain muna kami. Anyway, 11:30 pa yung boarding. Kakauwi lang namin kaninang 3 a.m. Natulog lang kami, nagpalit kami ng mga damit sa bags, and may check-in baggage kasi kami. So, yun lang. Dalawa lang yung tanong ulit sa immigration sa akin. Isang, saan pupunta? Tama ba? Ay, hindi. Sinong kasama? And, anong work? Saan nag-work? Yun lang. Isip pa nga si ate kung tatanong. Pero, ayun nga. So, since na naman, siguro kasi nakita nila kauwi lang namin kanina. So, wala naman silang iisipin. Uuwi naman kami on time. Nagko-cross nga kami ng border, bumabalik kami agad eh. So, yun nga. Tsaka, yung pinaka-importante is yung e-travel. Huwag niyo kakalimutan mag-fill up ng e-travel. Actually, sa plane pa lang, sinasabi na kailangan mag-fill up. 72 hours prior your flight, kailangan naka-fill up ka na, or sa etravel.gov.ph. Marami ng mga nakaka-skill dito ng mga scan QR code. Scan nyo lang siya, tapos fill up nyo lang. Importante kasi yun eh. Kasi pag hindi nyo rin, or nakalimutan nyo, i-hold kayo dun sa immigration, mas hassle. So, gawin nyo na siya ahead of time, like 72 hours prior your flight. Ano pa ba? Return ticket. If first time mo, much better if may dalhang COE, payslip, ano pa ba? COE, payslip, company ID, usually yung hinihingi. Okay lang naman na photocopy. Mas prefer natin na photocopy kaysa yung screenshot or yung sa phone. Minsan gusto nila yung nasa papel kasi pin-photocopy din nila or pinipicturean nila, nilalagay nila dun sa record nila. Or kung medyo, hindi ka kampante, if meron kang savings or bank account, screenshot mo na lang. No need naman ipakita yung laman, no? Pakita mo lang kung may account ka. Ano pa ba? Yun lang. Saka medyo kapangan mo. Kung kumanood ng mga horror stories, yun kasi yung una ko rin kasi, ako nanood ng mga horror stories, takot ako. Yun pala usually mga nagkakaproblema is yung may mga travel history na na-offload or mga OFW ko yung nakulang yung papers. Nakapaskil na dyan sa labas yung mga documents na kailangan pag dati kang OFW din gusto mo mag-travel. Tapos maraming requirements no kung OFW ka tapos gusto mo mag-travel. Sabihan ko na kayo ahead of time. Ano pa ba? Tsaka kung Air Asia ka, mahigpit na sila sa baggage. Make sure na 7 kilos ka lang, not more than, pwedeng less, pero not more than 7 kilos kasi ang mahal ng additional baggage pag dito ka na sa check-in counter, magbabayad. Okay? Or mag-add ka na lang ng check-in baggage ahead of time if medyo alam mo lalampas ka ng 7 kilos. Plus yung personal bag. Personal bag lang. Huwag naman tayong garapal na mas malaki pa yung personal bag natin sa hand carry natin. Diba? Yung personal bag is yung mga personal lang naman, yung just wallet, cellphone, yung alam mo yung mga ganon. Huwag naman yung super laki na hand carry, na personal bag. Kami kasi personal bag namin hindi puno, ma-impis. Tapos meron kayong mga dalang ganito. Nilagyan ako. Hindi naman nila ko na-question yun. So, ayun. Sumunod na lang din kayo sa mga rules and policies para medyo hindi hassle mo. Tsaka yung, ganun lang. Hindi naman ganun kainit. Malamig naman kasi maraming nakakalat na air cooler pa rin. May mga parts lang na mainit, like sa restroom, medyo mainit nung wala namang air cooler sa loob. Tsaka sa immigration, ang haba kasi ng pilang daming tao. Pero may mga air cooler sila. So yun lang, maghintay lang kami ng boarding ng 11:30. Hopefully hindi delayed kasi kanina naulan eh. Alam mo na, konting ulan eh. Medyo na-delay. Made-delay. Sana huwag naman.
Sana hindi maulan sa bangko. Para naman masulit natin itong bakasyon na to. So, yun lang. Balik ko kayo mamaya. Umorder kami dito sa Cantonese. Wait lang. Pagkita ko sa inyo. Dito to sa tapat ng, paglabas nyo ng immigration, hanan kayo. Sa tapat ng ako pala sa likod. So, yan. At tabi ng chat time. Tsaka ng Shake Shack. Ayun, si Shake Shack. Mahal dyan eh. Hindi namin afford. Dito lang kami sa TikTok 250. Alam mo naman, hindi tayo pwede mag-last time. Sorry, hindi pa pala available sa Cornby. Hi. Alam mo, Kalakotsera, nandito naman tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa boarding gate na nakalagay dun sa boarding pass. Pero initial pa lang daw. So, ibig sabihin, pwede pa kaming lumipat. Kasi may same boarding, hindi departure time yan. So, yung departure time, kasi itong mauunang flight is 11:25. Anyway, yung aming boarding is 11:30. So, ibig sabihin, baka mag-overlap, baka magpalit. So, depende kung delayed ata yung flight nila. Anyway, pwede mo kami lumipat anytime. Kaya sabihin lang ng maaga. Yung kahapon flight kasi namin, pabalik ng Manila from Vietnam, from Ho Chi Minh. Nagpalit na pala ng gate. Hindi pa sinasabi mo, kung wala pong mag-a-announce. Hindi man lang finlash sa screen, tsaka walang text na doon receive. So, parang na-delay tuloy yung boarding kasi lahat kami nandun sa wrong gate. Pero okay lang. So, yun lang. Waiting na lang kami. Maaga pa eh. 9:12 pa lang. And yung boarding kasi natin is 11:30 pa. Anyway, yung flight is 12:25 pa naman. So, walang nagmamadali ngayon. As always. Bawi na lang kami ng tulog once na nandun na kami sa bangko. So, yun lang. Balik ako kayo mamaya. Bye! Hello mga Kalakotsera, take ko lang to opportunity na to para i-offer sa inyo kung anong SIM yung ginamit ko dito sa Thailand. Actually, ito yung lagi kong ginagamit kapag nag-out of the country trip kami. Para rin sure ako na once pagbaba namin ng plane or nakalad na yung plane is meron agad akong signal doon sa country na pupuntahan namin. Lagi ako nagbubook kay Klook ng eSIM, just like this one. 400 pesos lang siya for 7 days. Data only. 1 gig per day ang allotment niya. So, hindi kayo mauubusan agad-agad ng data kapag nasa labas kayo. Lagi kayong connected. 400 pesos lang siya for the 7 days trip namin dito kay Thailand. Magagamit ko siya for Bangkok and for Pattaya trip namin. So, sure ako na hindi ako mawawala ng connection sa internet. Try nyo na rin to. Nung ginamit ko siya, napakabilis and hindi naman ako naubusan agad-agad ang data, no? Madali lang din siyang in-install. Once nakabili ka kay Klook, automatic makaka-receive ka ng email about dun sa installation and sa QR code. Pwede mo nang i-save yung QR para pagbaba mo ng plane, iscan mo na lang siya, then mag-update yung phone mo. Make sure lang na mayroon kayong available slot for eSIM. Yun lang. Alam mga Kalakotsera, dito tayo sa Suvarnam Airport. Ano ba yung pronunciation? Yun, nakita ko sa TikTok.
Di pa kami nakalabas ng immigration. Naglalakad pa lang. Lalabas ng aeroplano. Balikan ko kayo paglagpas ng immigration. So guys, nakuha na namin yung baggage. Nakapag-immigration na rin. Hinahanap na lang namin yung 4th floor para dun sa BTS rabbit card na pinurchase namin kay Glock. Sabi 4th floor. Yung floor to. Tapos, lalabas na kami for transfer. Grabe. Puyat na. Ayun na, exit. Ano bang floor to? Sabi departure hall eh. Fourth floor. Sabi nila maganda yung airport ng hindi naman. Mas maganda pa rin yung Clark. Wait lang. Hello guys, so eto nga, waiting na tayo ng transfer ni Klook. Paglabas pala ng arrival, right side, merong mga nakapaskil na pangalan. Ayan, nakapatong, nakapatong siya sa mga bakal. Tapos hahanapin mo lang si Klook. Si Klook kasi dun sa pangalawa, paglabas mo kasi may nauna doong set. Yung sumunod na bakal, yung nandun si Klook. So, hanapin nyo lang yung pangalan nyo. Actually, si ate nakabantay na. Ayun na yung nakablock. Tapos, i-message niya yung driver. Maghintay lang tayo ng 10 to 15 minutes kasi bawal palang mag-park dito sa harapan ng matagal. Kailangan pag nandito na yung pasahero, tsaka lang pwedeng mag-asundo doon. So, ayan na. Alright. So, kinuha lang ni ate yung voucher. Tapos, natatanong yung pangalan and yung name ng hotel. Sabihin sa'yo ko ilang minutes. Sabi niya 7 minutes daw. So, yun. Okay lang. Hintay lang tayo. Total puyat na naman tayo. Sabihin na natin yung puyat. Tapos, nag-withdraw kami ng 5,000 baht. Doon sa may tabi rin ni Klook sa may departure hall nung kinuha namin yung BTS Rabbit Card. Si BTS Rabbit Card, yung booth niya, iba siya rito dun sa mga transfer. Paglabas mo ng immigration, kung galing ka na aeroplano, di ba, dadaan ka ng immigration, then kukunin mo yung luggage mo kung meron kang check-in baggage sa carousel. Lalabas ka dun, akyat ka sa 4th floor, tapos sa row 5, yung dulo nun, nandun si Klook booth.
So, kunin mo lang doon. Medyo malayo, pero okay lang naman. May aircon naman. Tapos baba. Tapos, labas ko ulit, baba ka rito sa arrival. So, dito naman yung mga transfer. So, ganun lang. Anyway, yung driver or sila, maghihintay sila ng 160 minutes. So, hindi ka naman may iwan. Enough naman yung time. Tapos, bumili na rin kami ng sandwich sa Lawson. Meron sa baba. Hello mga kalawatsera, nakarating na tayo dito sa hotel. Yung hotel na binuko ko via Klook is Live Hotel Express Hotel. 14 minutes away siya from the airport. Wala namang hassle since sinundo tayo ng Klook transfer natin. Medyo natagalan lang tayo dun sa pag-claim ng BTS Rabbit Card since galing departure, akit pa ulit tayo galing arrival, akit pa ulit tayo ng departure area ng 4th floor, then babalik na naman tayo sa arrival para sa transfer ni Klook, diba? Pero okay lang, at least nandito na tayo. Hindi na ako tatayo Kaya na ako. So, ito lang yung room. Sobrang basic lang niya kasi mura ko lang ito nakuha. 896 for 2 nights. Super basic, hindi siya yung high-end na hotel. Pero, ayun naman, matutulugan naman siya. So, queen bed, queen size, tatayo na ako. Aray ko. Queen size bed. Good for 2 na yan. So, may lalagyan ng hangers doon. May full body size mirror. Then, yan lang. Sobrang lang. Basic na basic. Walang daming arte. So, may TV siya. Hindi nga lang smart. Pero at least diba may TV. May table dyan. Pinatungan na lang namin itong maleta kasi mahirap yung buko. Tapos ito. Ayan. Tapos ito yung CR. Tao. Tapos may balcony dyan. Bukas na natin. Pakita kasi madilim Kakatakot. Tapos merong ref. At least may ref. Diba? Hindi pa ganun ka-basic kasi may ref Tapos may baso, may extra toiletries, may libreng water, may kettle din. May dala kaming coffee. May dala kaming isang plastic ng mga coffees. Kaya, tipid. Katapat namin dito yung 7-Eleven. Siguro mga 5 7-Eleven siya. Isang 7-Eleven. Tsaka sandamuhan na convenience store. May palengke. Ang daming bilihan sa baba. Hindi kami magugutom. Tsaka mura lang kasi may budget kami. 5,000 for 6 days. Hanggang Pattaya pa sana umabot na. Uy, malaki na yun Kaya titipid kami. Okay lang kasi yung sandwich na kinain namin kanina, 40 baht lang So, ibig sabihin, may mga food talaga na mas mababa pa sa 100 yung napapanood nga namin ng mga vlogs. So, yun. Matutulog muna kami kasi alas 6 na ng umaga rito. Alas 5 dyan sa Pilipinas. 1 hour delayed. 1 hour ahead. 1 hour ahead dito. Kasi, tama ba? Oo. 5 a.m. pa lang dun Anong oras na ba? Nagsi-6 na. 5:50 na. So, 6:50 na sa Pilipinas. 5:50 na dito. Ba't ganun yung antok ko parang alas 12 ng gabi. Matulog na kami. Tapos lalabas kami mamayang lunch para gamitin yung na-purchase ko rin kay Klook na Chao Phraya. Half on, half off na boat na ferry. Tingnan natin kung mapuntahan natin sila Wat Po, Wat Arun, tsaka si Grand Palace. Dahil nga budgeted tayo at yung entrance doon 500, 100, 300. Tingnan natin sana. Siyempre, dito na tayo, di ba? Alam naman, di pa natin puntahan. Sana mapuntahan natin, Ba't kasi mamahal yung mga entrance na yan? Hindi, joke. Tingnan natin kung ano magagawa natin mamaya. Matutulog muna kami kasi hindi na gumagana yung isip ko.
Yun lang.